Bilang ng mga handang magsampa ng reklamo laban kay KOJC founder Apollo Kibuloy, nadagdagan pa. At reactivation ng voter registration online, pinalawig ng Commission on Elections. Yan ang express balita ni Gab Villegas. Nadagdagan pa ng 8 individual ang handang maghain ng reklamo laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., ang mga lumutang na complainant o witness laban sa pastor ay 5 mula sa Davao at 3 naman umano na lumapit mismo sa Department of Justice. Inilunsad ng pamahalaang lungsod ng San Juan ang AFP Reservist Enlistment simula ngayong araw. Layon ng aktibidad na mabigyan ng oportunidad ang mga taga San Juan na magpalista bilang reservist ng Armed Forces of the Philippines at mapalakas pa ang kanilang damdaming makabayan. Naging mabilis at walang katanungan ang Senado sa pagdinig na ginawa para sa proposed 2025 budget ng Presidential Management Staff ngayong araw. Sa iprinesenta ng PMS para sa kanilang proposed budget para sa fiscal year 2025, 872.659 million pesos ang kanilang kakailanganin para sa kanilang ahensya kasama na ang kanilang retirement insurance premium. Earth to Loom, Celebrating Natural Dyes in Philippine Textiles. Ito ang tema ng ika-14 na taon ng Likhang Hobby Market Fair ngayong taon. Layon ng nasabing aktibidad na suportahan ang weaving community sa bansa, partikular ang mga nasa malalayong lugar. Maliban sa market fair kung saan ang mga vendor ay galing ng Luzon, Visayas at Mindanao, Cordillera, Zamboanga, Ilocos, Soxargen, Negros, Bangsamoro at iba pang malalayong probinsya. Pinalawig pa ng Commission on Elections ang reactivation ng voter registration online hanggang sa September 25. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Sudjanco, para magpa-reactivate, transfer at kung nais ding magbago ng data ng registration, pumunta lang sa kanilang website na www.comelec.gov.ph at hanapin ang voter registration tab. I-download ang application form, mag-fill up, scan at i-email ito sa COMELEC office na nakakasakop sa inyong address. Ibinasura ng Office of the City Prosecutor ng Taguig ang laban sa mga city officials ang reklamong illegal detention at grave coercion dahil sa kakulangan ng probable cause. Ang reklamo ay nag-ugat sa insidente noong Marso kung saan ipinasara ng Taguig LGU ang Makati Park and Garden at Makati Aqua Sports Arena dahil sa kakulangan ng permit. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.